nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste, pinakiusapan umano ng ilang high-level representatives ng administrasyon na bumiyahe muna palabas ng bansa. Pagkakatanggal kay Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Foreign Relations Committee, walang kinalaman sa issue sa China, ayon kay Senate President Vicente Soto III. 221 million pesos na halaga ng mamahaling cellphone at iba pang gadgets nasabat ng PNP Highway Patrol Group sa isang checkpoint sa Quezon City. At dating CNN journalist na si Don Lemon, inaresto matapos ang anti-ICE protest sa Minnesota. Humihingi ng Travel Authority sa House Leadership si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Planong bumiyahe ng neophyte congressman sa labas ng bansa matapos umanong may mag-request na umalis muna siya sa gitna ng paglalabas niya ng impormasyon kaugnay ng mga umano'y anomalya sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ito ang balita. Kinumpirma ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ang planong paglabas ng bansa sa loob ng ilang buwan. Kasunod ito ng ulat na nagsumite ang kongresista ng travel clearance para sa overseas trip sa mga teritoryo at bansa sa Asia, Europe, Middle East at North America mula February 8 hanggang July 26. Sa isang pahayag, iginiit nitong humihiling siya ng Travel Authority sa pakiusap na rin umano ng mga kinatawan ng administrasyon na magpunta muna siya ng ibang bansa at itigil ang paglabas ng mga ebidensyang nag-uugnay sa ilang opisyal ng gobyerno sa mga maanumalyang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ipinaabot umano ang request na ito ng high-level representatives ng administrasyon sa kanyang inang si Senator Loren Legarda. Ngunit paglilinaw ni Leviste, hindi siya mananatili sa labas ng bansa sa buong panahon ng 5 buwan. Plano rin niyang bisitahin ang Filipino communities sa mga bansang balak niyang puntahan. Pero handa umano siyang humarap at magsalita sa Kongreso anumang oras na imbitahan o pahintulutan siya tungkol sa anumang issue. Walang inilalabas na kopya ng hiling na Travel Authority si Leviste at wala pa ring pahayag ang liderato ng Kamara kaugnay ng issue. Naging kontrobersyal si Congressman Leviste sa mga paghahayag nito ng nilalaman ng budget documents ng DPWH o tinaguriang Cabral Files na nagdadawit umano sa ilang opisyal ng gobyerno sa mga maanomalyang proyektong infrastruktura kabilang na ang flood control projects. Ngunit kamakailan din ang mahalongkat ang issue sa solar firm na pagmamay-ari ni Leviste matapos patawan ng Department of Energy ng nasa 24 billion pesos na multa ang kumpanyang iniuugnay sa kanya dahil sa umano'y kabigo ang matupad ang kontrata nito. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinagkibit balikat lang ng Malacanang ang pahayag ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na ang mga kasong graft at malversation laban sa kanya ay bunga umano ng political vendetta. Ayon kay Palace Communications Undersecretary Claire Castro, mas mainam na umuwi muna sa Pilipinas si Ko bago magbigay ng pahayag kaugnay ng kanyang reklamo laban sa Office of the Ombudsman. Si Ko ay umalis ng bansa noong 2025 at tumangging bumalik habang iniimbestigahan ang umano'y anomalya sa flood control projects at iba pang kontrata ng pamahalaan. Sa ngayon, patuloy ang manhunt ng gobyerno laban kay Ko sa Europa, bagamat nananatiling hindi patiyak ang kanyang eksaktong kinaroroonan. Ipinag-utos ng Department of the Interior and Local Government ang mahigpit at agarang pagpapatupad ng anti-EPAL policy sa buong bansa. Ito ang polisiya na nag-uutos sa lahat ng local government unit at tanggapan ng DILG na alisin ang pangalan, larawan at iba pang pagkakakilanlan ng mga government officials sa mga proyektong pinondohan ng gobyerno.
Sa inilabas na Memorandum Circular, ipinagbabawal ang paglalagay ng pangalan, logo, inisyal, color motif, slogan at anumang simbolo ng opisyal sa mga signage, tarpaulin at katulad na materyales na gamit ang pondo ng bayan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ang mga proyekto ng pamahalaan ay pondo ng mamayan at hindi dapat gamitin bilang personal billboard o political credit grabbing. Nagbabala ang DILG na ang mga lalabag sa direktiba ay maaaring maharap sa preventive suspension at kasong administratibo habang hinihikayat ang publiko na i-report ang mga hindi sumusunod. Nilinaw ni Senate President Vicente Tito Soto III na walang kinalaman ang hindi pagkondena ni Senator Amy Marcos sa China, kaya ito tatanggalin bilang tagapangulo ng Senate Committee on Foreign Relations. Ayon sa Senate President, iba ang rason kung bakit ito papalitan sa pwesto. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Wala umanong kinalaman sa hindi paglagda sa proposed resolution na kumokondena sa pahayag ng Chinese Embassy ang pagtatanggal kay Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Foreign Relations Committee. Paliwanag ni Senate President Vicente Soto III na pag-usapan at napagkasundoan ng majority bloc na dapat mapunta sa isa sa kanilang miyembro ang chairmanship ng nasabing komite. A major committee like foreign relations should be chaired by a member of the majority. Nung una, hindi naman namin ginalaw yun. Originally na kay Senator Amy Marcos yun. Hinayaan namin, thinking that later on, pwede naman pwede naman kami magkasama-sama. But apparently, things didn't work out that way. At mayroong mga importanteng mga treaties at saka agreements na nakapending doon na malaki ang concern ng mga members of majority. Nitong Lunes, 15 senador ang lumagda sa draft resolution na kumokondena sa mga kamakailang pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas at nananawagan sa Department of Foreign Affairs na magsagawa ng mga diplomatic measures patungkol dito. Hindi nilagdaan ni Senator Amy ang naturang resolusyon at sa halip ay naghain ng hiwalay na panukala na humihikayat sa lahat ng opisyal ng pamahalaan na magpakita ng pagpipigil sa mga inilalabas na pahayag na makakaapekto sa ugnayang panlabas ng bansa. Para sa Senate President, ang mga insidenteng ito ay walang kinalaman sa palit-liderato sa Foreign Relations Committee. I can only speak for myself. I cannot speak for the other members if they thought of that when we discussed it last Monday in the majority caucus. I can only speak for myself. Sa akin, hindi. It has nothing to do with that. Ayon kay SP Soto, matagal nang nagpapahayag ng interes si Senator Erwin Tulfo na pamunuan ng Senate Foreign Relations Committee. Pagtitiyak ni SP Soto, ipinaalam na ni Senator Mig Zubiri kay Senator Amy Marcos na papalitan ito sa pwesto at inalok na ring maging bahagi ng iba pang komite. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng mga barko at sasakyang panghimpapawid upang tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga mangisdang Pilipino sa Baho de Masinloc. Ipinadala ng PCG ang isang 83-meter vessel at dalawang 44-meter vessels kasama ang mga sasakyang panghimpapawid upang magbigay ng seguridad at suporta sa nasa 40 hanggang 50 bangkang pangisda ng mga Pilipino sa lugar. Karamihan sa mga mangisda ay nagmula sa mga lawigan ng Zambales, Bataan, Pangasinan at Mindoro. Bilang bahagi ng programa ng pamahalaan na Kadiwa para sa bagong bayaning mangisda, namahagi rin ng PCG ng tulong tulad ng subsidiya sa gasolina, tubig, yelo at food packs upang masuportahan ang pinalawig na operasyon ng pangisda. Namataan din sa lugar ang presensya ng 3 barko ng China Coast Guard. Sa kabila nito, nagpatuloy ang mga mangisdang Pilipino sa kanilang pangisda habang nakaantabay at nagbabantay ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Susunod sa Ito ang Balita Weekend.
221 million pesos na halaga ng mamahaling cellphone at iba pang gadgets nasabat ng PNP Highway Patrol Group sa isang checkpoint sa Quezon City. 4 pang bangkay na mga pasahero mula sa lumubog na MV Tricia Kirsten natagpuan ng Philippine Coast Guard. At low pressure area posibleng mabuo sa susunod na linggo, ngunit may mababang tsansang maging bagyo ayon sa Pag-asa. Nagbabalik ang Ito Ang Balita Weekend. Nasabat ng Highway Patrol Group ng Philippine National Police ang milyong pisong halaga ng mga mamamahaling cellphone at gadgets sa isang anti-carnapping operation sa Quezon City. Tinutuntun na rin ng Bureau of Customs kung sino ang may-ari nito at kung nagbayad ng tamang buwis. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Nauwi sa pagkakadiskubre ng mga puslit na mamahaling cellphone ang sanay simpleng paninitalang ng traffic violation sa isang truck na dumaan sa Mindanao Avenue sa Quezon City nitong Miyerkules. Pinara at sinita ng mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group na nakatalaga sa checkpoint ang ilang closed vans dahil sa issue ng plaka at hindi pagsusuot ng seatbelt. Ngunit nang inspeksyonin ng mga otoridad ang papeles ng sasakyan, dito naghinala ang mga otoridad. Sa dokumentong dala ng driver, cellphone accessories ang nakadeklarang laman ng truck. Subalit nang pinabuksan ito, tumambad sa kanila ang kahon-kahong mamahaling gadgets. Doon sa ipinakita kasi nilang mga documents, nakalagay lang, these are cellphone accessories only. But you see, makita mo na, So, it's no meron longer ng cellphone. It's the cellphone itself. Hindi naman yan accessories na yan eh. It's the cellphone ang naka-on board yan sa mga closed vans na yan, hindi accessories. Sa kabuuan, nasa 4 na truck ng mamahaling cellphone at gadget ang nasabat na nagkakahalaga ng nasa 221 million pesos. Sinabi ng mga driver at pahinante ng mga truck, hindi nila alam kung ano ang kanilang i-deliver. Agad itinurn over ng PNP HPG sa Bureau of Customs ang mga nasabat na produkto para sa mas malalim na investigasyon. Yung mga tao namin, yung mga technical people namin ay iimbestigahan ito. Kailangan ma-issuehan namin dito ng Warrant of Seizure and Detention, WSD. From there, iimbestigahan namin, of course, kung sino man ang magkiklaim o sino yung mga taong dapat naming palutangin, hahanapan namin ng dokumento kung bakit ito, mga gadget na ito ay nandito. Kabilang sa aalamin ng BOC kung may kaukulang dokumento ang mga gadget, sino ang may-ari nito at saan ito galing at papunta. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimula na ngayong araw ng Department of Education ang early registration para sa mga mag-aaral sa pampublikong paaralan para sa susunod na pasukan. Sa klaw ng early registration ng mga papasok sa kindergarten, grades 1, 7 at 11 para sa school year 2026-2027. Ayon sa DepEd, mahalaga ang maagang pagpapatala upang matukoy ng mga paaralan ang inaasahang bilang ng mga mag-aaral at maihanda ang sapat na bilang ng mga guro, silid-aralan at iba pang pasilidad. Libre ang proseso ng registration at maaaring kumuha ng Basic Education Early Registration Form sa alinmang pampublikong paaralan. Tatagal ang early registration sa buong bansa hanggang February 27. Posibleng umabot sa 1.4 hanggang 2.2% ang inflation rate para sa buwan ng January 2026. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng magpataas ng inflation ang pagmahal ng bigas, isda at iba pang pagkain, pati na rin ang mas mataas na presyo ng langis, excise tax sa alak at sigarilyo, singil sa tubig at toll at paghina ng piso. Bahagyang mababalanse naman ang mga ito ng mas mababang singil sa kuryente sa mga lugar na sakop ng Meralco at pag-stabilize ng presyo ng gulay. Inaasahan ng BSP na mananatili sa loob ng target na 2 hanggang 4% ang inflation ngayong taon matapos mag-average sa 1.7% ang inflation noong 2025.
Sinang-ayuna ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagtutol ng Department of Transportation sa mungkahing payagan ang carpooling sa EDSA busway. Kasabay nito ay iginiit din ng MMDA na matagal na nilang pinag-aralan ang panukala at nananatili itong hindi angkop dahil mas dapat na maging prioridad ang commuter-centric na operasyon ng busway para sa mas nakararaming commuter. Ito ang balita ni Benedict Samson. Oppose po ang DOTR dito sa solusyon na ito dahil nga sa ang ating prioridad ay ang panatilihin ang kapasidad ng ating pong busway. Move more peoples and not to move more cars. Ito ang malinaw na layunin ng EDSA busway ayon sa Department of Transportation kaya hindi sila sang-ayon sa mungkahi na payagan dito ang carpooling. Ayon pa sa DOTR, bawat bus ay kayang magsakay ng humigit kumulang 50 pasahero na umaabot sa halos 300,000 commuters kada araw. Paliwanag ni DOTR Undersecretary for Railways Timothy Jan Batan, kapag pinayagan ng carpooling, maaaring maapektuhan ang kapasidad, bilis at convenience ng busway na dinisenyo para sa mass transportation. Sinang-ayunan ito ng MMDA na nagsabing dati taong 2018 pa nilang pinag-aralan ng carpooling sa EDSA. Ngunit lumitaw ang iba't ibang issue, kabilang ang mahirap na pagpapatupad ng high occupancy rules at ang posibleng pagpasok ng mga kolorum na sasakyan. Ang hindi nakikita doon ay yung convenience noong mga mananakay na gumagamit ng bus. Na dati 3 to 4 hours end-to-end bago ka makarating from Balintawak to MOA and vice versa. Ngayon po nasa 1.5 oras lang ang end-to-end. Kasabay nito, nagpahayag din ng pagtutol ang Move as One Coalition kasama ang 14 na iba pang organisasyon. Sa kanilang pahayag, iginiit ng grupo na ang pagpapapasok ng mga pribadong sasakyan sa busway ay magdudulot ng mas mahabang oras ng biyahe, mas mabagal na takbo ng mga bus at dagdag na siksikan sa mga istasyon na maaaring mauwi sa mas matinding trapiko sa EDSA. Imagine niyo yung 1 oras kalahati na natitipid nitong 300,000 a day na in terms of manpower, in terms of time na ini-spend nitong ating mga kababayan sa kanilang pamilya ay natitipid nila. Ayon sa mga ahensya at transport groups, ang EDSA busway ay kasalukuyang nagagamit ng mas maraming pasahero kaysa sa lahat ng pribadong sasakyan sa mixed traffic lanes ng EDSA. Dahil dito, iginiit nilang mas mainam na panatilihin itong eksklusibo para sa mass transport, alinsunod sa layunin ng pamahalaan na unahin ang kapakanan ng mas nakararaming commuter kaysa sa kaginhawaan ng iilan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umakyat na sa 33 ang bilang ng mga nasawi sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3. Kahapon, 4 pang bangkay na mga pasahero ang na-recover ng Joint Search and Rescue Team kasama ang mga ahensya ng pamahalaan, local government unit at mga mangisda sa lugar. Napag-alaman na sobra na ang bilang ng mga pasaherong sakay ng barko kumpara sa nakatala sa opisyal na manifesto nito. Kaya kasama sa inaalam ng Philippine Coast Guard kung nagkaroon ng overloading. Ang isa sa pinakamalaking multi-role response vessel ng PCG na BRP Melchora Aquino ay ipinadala na rin sa lugar upang tumulong sa isinasagawang search and rescue operation. Gamit ang makabagong kakayahan nito sa advanced navigation, surveillance at operational capability, mas napapalakas at napapalawak ang kakayahan ng Coast Guard sa nagpapatuloy na search and rescue operations. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang driver ng tricycle matapos salpukin ng isang motorsiklo habang inasistihan naman ng Butuan City Disaster Risk Reduction and Management Office ang motorcycle rider. Ito ang balita ni Rowan Reyes. Nakadumdum pa kung sa inyo tabo, sir. Nausap mo to siya, asa makakadulong? Di ako mong nagparking kung kailangan mo mong. Diyan inyong balay? Tapos gagawan, di ako nagparking. Oo, tapos? Gawas ko bulong diha. Sugatan ng tricycle driver at motorcycle rider matapos ang manggaan sa North Montilla Boulevard, Potok 6, Barangay Port Puyohon, Butuan City.
pasado alas 9 ng gabi, January 29. Humingi ng assistance ang City Disaster Risk and Reduction Management Office sa UNTV News and Rescue Team upang tumugon sa insidente. Naabutan ng team ang driver ng tricycle na nakatayo sa gilid ng kalsada, kasama mga pulis, City DRMO responders at mga bystanders. Nagtamo ang 55 anyos na pasyente ng hiwa sa kanang kilay na agad nilapatan ng paunang lunas ng grupo. Isinagawa rin ang pagsusuri ng kanyang vital signs at mental status nito. Maayos namang nakakausap ang pasyente at alam naman ang nangyari. Mamasada lang aniya siya at tatawid sa kabilang kalsada nang bumangga sa kanyang tricycle ang isang mabilis na paparating na motorsiklo, dahilan upang ito ay tumagilid. Tumama ang ulo ng pasyente sa manibela ng tricycle na naging sanhi ng kanyang sugat. Matapos ang inisyal na pagsusuri at paunang lunas sa driver ng tricycle, dinala na ito sa Butuan Medical Center upang masuri ng mga doktor at mabigyan ng karampatang gamutan. Samantala, inasikaso naman ng City DRMO ang motorcycle rider at tumanggi na magpadala pa sa ospital. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV NAR hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Roan Reyes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi pabor si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na muling ibalik ang X-ray machine sa ground floor ng Iloilo International Airport. Ito ay sa kabila ng mga panawagan na higpitan ng screening sa paliparan kasunod ng stabbing incident sa pre-departure area nitong Miyerkules. Ayon sa gobernador, ang karagdagang inspeksyon ay magdudulot lamang ng abala sa mga pasahero, lalo na sa mga turista. Pero kung ako lang hindi, you know why? The general trend in the airports, because of tourism and because of common sense, we reduce the levels or mga stages balasang travel mo sa airport for tourism and for convenience. Ayon pa sa gobernador, wala ring initial screening ang ibang airport sa bansa at lalo na sa abroad kaya convenient ang pagbiyahe. Ipinatutupad lamang anya ito kapag mayroong banta sa seguridad o terorismo. Noong October 2025, pinatanggal ng Department of Transportation ang X-ray machine sa entrance ng Iloilo Airport at inilipat sa back of the house para sa scanning ng mga check-in baggage. Magpapatupad ang Commission on Elections ng gun ban at maglalagay ng checkpoints sa 8 barangay sa ikalawang distrito ng Antipolo City simula February 12 bilang paghahanda sa special election na gaganapin sa March 14. Saklaw ng mga hakbang ang mga barangay ng Calawis, Kupang, Dalig, Inarawan, San Jose, San Juan, San Luis at San Roque. Ayon sa COMELEC, ipagbabawal ang pagdadala at transportasyon ng baril, deadly weapons at explosives, gayon din ang pag-hire ng mga bodyguard at private security personnel sa nasabing mga lugar. Isasagawa ang special election upang punan ang pwestong nabakante matapos ang pagpanaw ni former Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop. Posibleng mabuo ang isang low-pressure area sa loob ng monitoring domain ng Pag-asa sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, may low to moderate chance na maging tropical cyclone ang LPA at inaasahang kikilos pahilaga o pahilagang kanluran patungo sa bansa. Dagdag pa ng ahensya, maaaring maapektuhan ang silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ng LPA, bagamat maaari pang magbago ang direksyon nito. Samantala, magdadala ng mga pag-ulan ang shear line sa Bicol, Romblon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao habang mananatili ang northeast monsoon na magdudulot ng malamig at bahagyang maulang panahon sa Luzon. Tiniyak ng Department of Transportation at Civil Aeronautics Board na kumikilos ang pamahalaan upang matugunan ang pangamba ng publiko sa mataas na pamasahe sa ilang domestic routes. Paliwanag ng DOTR na apektuhan ang presyo ng airline tickets depende sa laki at kapasidad ng eroplano, kung saan mas mataas ang gastos kada pasahero sa maliit na turboprop aircraft na siyang ginagamit sa mga paliparang may maiikling runway.
Upang mabawasan ito, isinasagawa ng DOTR at Civil Aviation Authority of the Philippines ang pagpapahaba ng mga runway at pagpapahusay ng mga airport upang makapagserbisyo ng mas malaking jet at maging night-capable ang mas maraming paliparan. Samantala, patuloy na binabantayan ng CAB ang presyo ng pamasahe ng mga airline upang matiyak na nananatiling patas at makatwiran ang singil sa mga pasahero. Inaresto ng federal agents ang dating CNN journalist na si Don Lemon matapos ang kanyang pagkakasangkot sa isang church protest sa Minnesota laban sa deportation crackdown ng administrasyon ni US President Donald Trump. Kinasuhan si Lemon ng conspiracy to deprive civil rights at paglabag sa batas na nagbabawal sa pagharang ng access sa mga lugar na ginagamit ng simbahan kaugnay ng demonstrasyon ng kanyang ni-livestream sa St. Paul. Ayon sa kanyang abogado, ginampanan lamang ni Lemon ang kanyang trabaho bilang journalist at tinawag ang pag-aresto bilang pag-atake sa kalayaan sa pamamahayag at First Amendment. Ang insidente ay bahagi ng serye ng hakbang ng Justice Department laban sa mga kritiko ng administrasyon ni Trump na umani ng batikos mula sa mga press freedom advocates sa Estados Unidos. Pasado na sa National Assembly of South Korea ang mga amyenda sa Copyright Act, Performance Act at National Sports Promotion Act. Layunin nitong higpitan ang parusa laban sa piracy at ticket scalping sa performance at sports events. Sa ilalim ng bagong batas, maaaring makulong ng hanggang 7 taon at pagmultahin ng hanggang 100 million won o nasa mahigit 4 na milyong piso ang mga sangkot sa iligal na pamahagi ng Korean content, habang pinapayagan na rin ang agarang pag-block ng mga pirated websites, kabilang ang mga nakahost sa ibang bansa. Ipagbabawal na rin ang lahat ng uri ng ticket scalping at ang mga lalabag ay maaaring pagmultahin hanggang 50 beses ng presyo ng ticket, kumpiskahin ang iligal nilang kinita at papanagutin ang mga ticket seller at online platforms na bigong pigilan ang illegal resale. Layo ng mga bagong batas na protektahan ang K-culture industry laban sa bilyong pisong pagkalugi at tiyakin ang patas na access ng publiko sa mga palabas at sporting events. Nagbabala ang United Nations na nanganganib itong makaranas ng imminent financial collapse dahil sa hindi pagbabayad ng mandatory contributions ng ilang member states. Ayon kay UN Secretary General Antonio Guterres, lumalala ang krisis sa pananalapi ng UN at maaaring maubusan ito ng pondo pagsapit ng Hulyo kung hindi kikilos ang mga miyembro. Isa sa pinakamalaking dahilan ng krisis ay ang desisyon ng administrasyon ni US President Donald Trump na hindi magbigay ng pondo sa regular at peacekeeping budget at ang pag-atras ng Estados Unidos sa ilang ahensya ng organisasyon. Sinabi rin ni Guterres na 77% lamang ng kabuuang kontribusyon ang nabayaran noong 2025 at napipilitan ng UN na magsauli ng pondo na hindi naman ito aktwal na natanggap dahil sa umiiral na financial rules. Dahil dito, nanawagan si Guterres sa lahat ng 193 member states na tuparin ang kanilang obligasyon o magsagawa ng malalim na reforma sa sistema ng pananalapi upang maiwasan ang tuluyang pagbagsak ng organisasyon. Isang gabi ng musika, emosyon at mga kwento ng pag-ibig ang sasalubong sa mga Dabawenyo sa pagsimula ng buwan ng Pebrero. Sa opisyal na pagbubukas ng Wish Day Tour 2026, ang Davao City ang magiging unang destinasyon ng Wish 1075. Handog ang isang concert film experience na magpapaalala ng saya, sakit at pag-asang kaakibat ng pag-ibig. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. How do you wish to start February? Sa Davao City, masayang sasalubungin ang unang araw ng Pebrero sa isang gabing puno ng musika at mga kwentong tumatagos sa puso. Dala ng Wish 1075 at KDR Music House. Muling magbabalik ang pinakahihintay na Wish Date Love Tales. Isang concert film experience na tiyak na pupukaw sa pandinig at damdamin ng mga wisher.
Sa pagsisimula ng Wish Day Tour 2026, dadayo ang Wish 1075 sa Davao City upang ihatid sa mga Davaoenyong wishers ang isang kwentong magpapaiyak, magpapaibig at magpapaalala ng sariling karanasan sa pag-ibig. Matapos ang matagumpay na Wish Date Endless noong nakaraang taon, mas lalong sabik ang mga Davaoenyo at maging ang mga wisher mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao na masaksihan ang panibagong yugto ng Wish Date Concert bukas, February 1. Isa sa mga inaabagan ko talaga is yung Over October na band kasi di ba naririnig ko lang sila at napapanood via online at ngayon sa concert makikita ko na sila live. Para sa akin ang Wish is unique siya sa paraan na na bago yung lastada ng concert kasi meron siyang film, di ba? At ayun, marami kang aabangan na mga mangyayari doon. Pag sinabing wish kasi, ang pumapasok agad sa isipan ko ay ito ay a great opportunity to learn something, to realize something. At this will be a good avenue also para makapag-unwind ako, ma-relieve ako sa mga stress, sa mga situations na naranasan natin in the past. No, napakagandang opportunity ito na makapag-relax po yung ating minds, lalo na this 2026. Yes, this is my first time kasi nung college ako, hindi ako nakakapanood due na maraming requirements, assignments, kaya ito na yung panahon na makapanood na ko, finally. Bibigyang buhay ang bawat eksena ng mga live performances ni na Amiel Song, Over October at Akila Paking. Sa kanilang tinig at awitin, mas bibigyan ng emosyon ang bawat eksena ng kwento. Tampok sa Wish Date Love Tales ang kwento ng pag-ibig ng dalawang karakter na sina Lyndon at Bianca. Isang pagmamahalang nauwi sa sakit, ngunit muling pinagtagpo ng tadhana. Isang tanong ang muling bubuksan. Maaari pa bang ibalik ang isang pag-ibig na minsan nang nadurog? Lahat ng yan ay sabay nating tunghayan bukas, araw ng Linggo, alas 7 ng gabi sa SMX Convention Center. Gladys Tuwagi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Impormasyon na sasailalim sa operasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tinawag na fake news ng Malacanang. Wala pong ganong balita na mabibigay po tayo dahil ngayon po ang Pangulo ay nasa meeting. So yan po ay fake news. Dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-refer na sa House Justice Panel. House Majority Leader Sandro Marcos hindi makikialam sa impeachment ng kanyang ama. Dating Pangulong Rodrigo Duterte kayang sumailalim sa pre-trial proceeding ayon sa ICC. Confirmation of charges laban kay Digong itinakda sa February 23. MV Tricia Kirsten 3 lumubog sa Basilan. 18 patay, 24 nawawala. Pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itinuturing ng Malacanang na pag-atake sa administrasyon. Nakikita niyo po ba na ito ay isang pag-atake din sa administrasyon? In a way, yes. Dahil sabi po natin, ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Department of Transportation sinuspinde ang buong passenger fleet ng Allison Shipping Line na may-ari ng lumubog na barko sa Basilan. Allison Shipping Line sangkot sa 32 maritime incidents simula 2019. The entire passenger fleet of Allison Shipping Company, they are now grounded. And Marina and Philippine Coast Guard, they have 10 days to conduct a maritime safety audit and risk compliance and also inspection.
Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, iaapela ang fit to stand trial ruling ng International Criminal Court. Napag-usapan niyo ba ma'am yung desisyon ng ICC Pretrial Chamber 1? Hindi. Kasi bawal sa akin ang mag-discuss sa kanya tungkol sa kaso niya. Ang pinag-usapan namin ay yung mga aksidente sa dagat. Sospek sa pananambag sa alkalde ng Maguindanao del Sur, tukoy na ng PNP. Ang establish po natin ngayon na motibo initially po ay titingnan po. Ito po ay gun for hire na kung saan ginagamit ng alias Lapra yung kanyang mga kamag-anak. PNP Police General Melencio Nartates Jr. isa ng ganap na 4-star general at formal nang itinalaga bilang ika-32 pinuno ng pambansang pulisya. As Chief, I will lead this organization in faithful service to the Constitution. I will enforce the rule of law without fear or favor. Professionalism, discipline, and integrity are not optional. They are expected. Pilipinas, wala pang naitatalang bagong kaso ng Nipah virus. Department of Health nakaalerto sa posibleng pagpasok ng sakit. Handa ang ating DOH para sa Nipah virus at iba pang sakit. Sa katunayan, hindi na bago itong Nipah virus sa atin. Paglalabas ng medical bulletin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi na kailangan ayon sa Malacanang. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. National Police Commission Commissioner Rafael Calinisan, 2 beses umanong tinangkang suhulan kaugnay ng kaso ng missing sabungeros. Sinabi niya sa akin na tumawag nga si Atong Ang sa kanya. Pinakita pa niya sa akin yung cellphone niya. At yun nga, ang tanong baka daw pwedeng matulungan yung mga pulis niya. Yun yung exact quote. Sa lublob ko, grabe. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., personal na tiniyak na nasa mabuting kalagayan na ang kanyang kalusugan. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. At saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. Pagkalat ng peking medical test results ni PBBM, dapat maimbestigahan ng National Bureau of Investigation ayon sa Malacanang. Dapat lang tingnan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon kalusugan ng Pangulo. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod nito. Apela ng Kamara sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, hindi pinagbigyan ng Supreme Court na unang desisyon na nagdedeklarang unconstitutional ang articles of impeachment. Pinagtibay. The Supreme Court en banc denied with finality the motion for reconsideration filed by the House of Representatives, which sought to reverse the court's July 25, 2025 decision that declared the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional. Pagiging pata sa isasagawang pagtalakay sa reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak ng Kamara. That calls for our utmost independence and impartiality in appreciating, assessing, and hearing this impeachment complaint. Nasa 40 opisyal na nasa likod ng korupsyon sa bidding sa Bureau of Fire Protection. Kakasuhan na ng DILG. Pero malapit na namin file ng cases yung Bids and Awards Committee ng BFP from 2005 to 2025. Nakita na namin yung system of bid rigging nila. And it involves it involves billions and billions of pesos. 3 opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Pampanga tinanggal sa pwesto dahil sa umano'y tangkang pangingikil. I want to send a very strong message sa buong bansa, sa lahat ng mga DPWH officials na one-strike policy dito. Panukalang carpooling sa EDSA busway, hindi sinangayunan ng Department of Transportation. Kasi how will you distinguish colorum vehicles na nagpapabayad para magsakay at yung talagang nag-legitimate na nagka-carpooling?
So, baka magamit ito at mamauso para mangulorong na alam naman natin na ang kolorong vehicle ay disadvantageous sa ating mga mananakay. 4 na biktima ng magkakahiwalay na hold up ng 6 na pulis Maynila dumulog sa Napolcom. Hindi dapat pamarisan itong mga pulis na ito. Ang mga pulis natin ay maayos, magiging pero namamarkahan, nasisira ang reputasyon ng ating kapulisan dahil sa iilan ng bugok ng mga klaseng pulis na ito. So itong mga magnanakaw na pulis na ito ay dismiss ng National Police Service. At Senate President Vicente Sotto III bukas na suportahan ang charter change matapos ang desisyon ng Supreme Court sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin pagka ganyan, ano? Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Gs 22, na nagsasabi, "Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan." At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.